kapitbahay. Hanggang sa mga oras na ito, sa mga late tuners, sa mga kabubukas pa lang ng kanilang radyo, ako po ang inyo na kasama, Bel Surara. At kasama na natin, nasa linya na ng ating komunikasyon, ang isang presidente po siya ng isang online channel. And of course, bukod sa pagiging president ng isang online channel, content creator pa rin po siya. At bukod sa pagiging content creator, writer, composer, producer, at eto pa, multimedia editor genius o san ka pa? Let's welcome Mr. Niro Marcelo. Magandang araw po, sir. Good morning. Yes, how is Sir Hello po. Niro? Kumusta naman si Sir Niro? Okay naman po, tayo po ay nakapagluto na ng almusal. Sarap. Yan. Sarap. Ano ba niluto mo, At sir? siyempre, ready na tayo para sa mga gaganapin nating events sa Yan, susunod na oo. linggo. Oo. Pero bago yan, Sir Niro, ikaw po ay content creator, writer, composer, producer, and ito pinakagusto ko multimedia editor, genius! Sana all. At syempre, presidente pa ng isang online channel. Paano po ba ninyo babalanse ang oras nyo? Let's talk about time management of Sir Niro. Ay, siyempre, ang pinaka magandang sagot po dyan ay dapat po talaga makahanap po tayo ng best team. Hindi po dapat ako lang ito eh. Yan. So, hindi lamang po sa akin nakasalalay yung oras ko. Kumbaga, yung mga task po natin, lahat po yan, binibigyan po natin ng importansya. Pero nag-iisa lamang din po ang aking katawan. Yes. So, sa tagal po ng ating mga experience, Yes. ay may mga na-train na po tayong mga pwedeng mag-head ng ating mga task na tinatawag o mga project. Opo. So, yun po siguro sikreto natin para ma-manage siyang tama Yes. ang sa mga gawain o mga trabaho. Opo. Ayan. Tulad po niyan sa mga events po namin, Mhm. most of the work talagang La Visual Corporation talaga ang kumbaga mga mahihirap na mga gawain. Kami po sa production and sa pagma-market din po. Kumbaga toka-toka talaga, and you have to trust your team para po talagang ma-manage po ng tama yung mga trabaho natin at ang oras natin. Okay. Sir Niro, sa pagiging multimedia editor genius, kasi nabanggit niyo yung task. Talking of task na to, ano po bang inyong task as multimedia editor genius? O, di ba? Kasi gusto ko Napaka-humble naman nung title na yan. multimedia genius. Genius na lang tayo, o, di ba? Siguro po, masasabi ko po dahil isa po yan sa mga naging trabaho natin, ang multimedia editor. Ay nagsimula po tayong mag-aral sa photo, kung paano ba i-manipulate po ito, paano ba kumukuha ng litrato, paano ba gumagawa ng mga posters. Ayan. So, kasama na rin po dyan yung mga videos. So, kaya po natin mag-edit ng video. Sabi ko nga, pag nagtuturo po tayo ng video editing, ay kaya ko pong magtumapos ng ng 30 minutes sa isang buong araw kung sinisipag at wala naman po tayong trabaho. Tapos po, sa pagiging audio naman, sa audio po, may studio po kasi kami dati, isa po akong composer. Opo. Kami po ay gumagawa ng mga kanta, mga theme song, mga jingles, ng mga kumpanya, mga politicians, mga brand. Yun po, yun po yung mga ginagawa po natin bilang isang multimedia editor. And nag-atrabaho po tayo international nung pandemic and after the pandemic. Isa po ako tayo sa mga virtual assistant as a video editor para may pagkakitaan din po tayo ng mga nakaraang nasa bahay lang, kumbaga. So, yun po yung mga ginagawa namin. Ilan po din po sa mga services ng kumpanya ko po yan. And tuloy-tuloy po yan hanggang sa lumaki na. Nagkaroon na rin po tayo ng events. Nagkaroon na rin po tayo ng pagsusupply ng mga talents. Ayun po.
Ayun, wow! Pero Sir Nero, isa ka din pong content creator. Active pa rin po ba kayo sa larangang ito? Kung oo, ano po ang content ng inyong vlog? Ay, ang mga ginagawa po nating content ay yung mga pagbisita po sa mga negosyo. Inclined pa rin po sa business, Tita Bel. So, Yes. binibisita po natin yung mga businesses all over the Philippines. Mm-mm. Ini-interview po natin sila magazine style, parang yung Mm-mm. mga napapanood natin sa television. Ah, ah. Ini-interview po natin na alam paano sila nagsimula, ano Opo. yung mga produkto nila, kung restaurant yan, titikman natin yung mga pagkain. Wow. Yan po yung mga contents na ginagawa natin. And ipino-promote po natin sila through social media. And of Yes. course, bukod po sa amin, tayo din po ang ilan din po ay nilalapitan din po tayo ng ilang mga kliyente na Mm-mm. mga vlogger. At Mm-mm. kami po yung nag-iisip ng content para sa kanila. So, Ayun. kumbaga may pagka-consultant din po ang datingan natin. And Wow. ano ba yung mga businesses as well, ano ba yung pwede nilang magawa sa kanilang social media ay tinutulungan po namin sila. Yan syempre, nabalitaan namin, Sir Nero, na isa rin po kayong composer. Ano po ba ang tema ng inyong isinusulat na musika? You love singing? Karamihan po talaga, ayun, karamihan po talaga ay mga jingle, mga theme song, mga Oo. hymn. Mm-mm. Dito po sa bayan namin, marami na po tayo nagawang mga jingles. Of course, sa Mm-mm. politiko, Mm-mm. alam natin yan, pag election ay kami po yung gumigising sa mga kapitbahay natin tulog pa dahil mga pinapatugtog yung mga jingle ng politiko po na Yes, oo. malalakas sa kalsada. Oo. Pero bukod po doon ay hindi lang po dito kundi sa iba pang Sa iba pang lugar, oo, oo. national din po yung mga Mm. jingle po natin. Of course, sa mga brand, mga Pero companies din. Sir Nero, music lover ka? Opo, actually, ang Aside from yung mga jingle, yung kanta, ano yung isa sa mga favorite mong kanta? Curious lang si Tita Esperanza Tan. ako po ay 80s Wow! ang Batang music. 80s Oo, 80s. Pero hindi po ako hindi po ako pinanganak ng 80s. Mahilig po, maganda po kasi ang music ng 80s. Sige nga, ano nga ba? Ano nga ba music na 80s? Yung mga slow rock, yan, slow rock, ayan, Halimbawa, Air halimbawa. Supply, mga Ah, Journey, wow. mga yung mga ganun mga kanta, mga love Love song, song. mga Air Supply nga, Ah, Queen, oo. ayan. So, Okay. yan lang po Wala, yung ilan curious sa lang. mga, opo, yan yung mga hilig ko na pinapatugtog. Yan. Tapos, nung mga 90s, di ko na masyadong mahal ko ang music, mahal ko ang Yes, music. music Kumbaga, lover ka. kahit simula 60s napakinggan ko po yung mga Wow! may mga The Beatles, yan. Yes. So, pero paggawa ko ng personal na kanta bukod sa mga jingle, may mga din po ako, may mga Christian song din po ako na isulat, mga Okay, yan. love song, Opo. mga hip-hop, mga rap, Basta, yan. ikaw ay music lover. Ayan. Oo. Okay po, ito na po. Sir Nero, ikaw po kasi ang chairman ng award-giving body na tinawag na Sovereign Seal of Business Triumphs and Remarkable Achievers. So, paano po ba napipili yung mga bibigyang pagkilala sa nabanggit na award? Ayun, tama po kayo. Ako po ang awards committee chairman. Pangatlong event na po namin ito ng La Visual Corporation. So, ito po ay gaganapin sa August 28. Yan na po, next week na po yan, Wednesday. Napipili po namin ang ating mga awardees through nomination. Ang ilan po sa kanila ay inilalapit po sa amin at pero pinag-aaralan pa rin po namin, Mm-mm. sinusuri po namin kung nararapat po sila na parangalan bilang awardee sa aming award-giving body. Yan po ay kumbaga sinesurvey, nire-research po natin para tawagin talaga silang remarkable, the best, yan. So, hindi lang po basta, kakilala kita, awardan kita, hindi po ganun. Dapat talaga papasok po tayo sa criteria natin. Mm-mm. Ayun. May mga criteria, Sir Nero. Opo, may higpit po tayo dyan. So, kung kailangan po talaga, bukod sa may pangalan o kilala, ay nakakagawa ng mabuti rin po sa ating komunidad na ibabahagi po yung, kunwari yung negosyo nila, Opo. ay kailangan sa community.
meron po silang awareness yung mga nasa komunidad natin, may awareness po sa ating business na yan, hindi lang Opo. basta kumikita. Opo. Syempre kailangan din po ay may ginagawa din po sila sa marketing nila. At Yan. maganda of course yung kita. Hindi Yeah. lamang po yung kita kundi yung sistema pagpapatakbo ng negosyo. Yun po yung mga ilan sa criteria natin na Ayan. talagang masusi na pinipili po at pinag-aaralan ng La Visual Corporation at ng Servicio Channel. Ayan, okay. Sir Nero, pumasok lang ang question na ito from Dodi de la Cruz. Sabi niya, siguro late tuner si Dodi, sabi niya ganyan, napakadami palang talent ni Sir Nero. Yung time, binabudget niya, ano yung pina-prioritize niya? Base ba yan sa kanyang hilig, talent, skills? Sabi ni Dodi de la Cruz. Thank you, Dodi, for question. Kumbaga, ang ibig sabihin siguro dito ni Dodi, prioritization? Yung pagpa-prioritize ng task, medyo gamay na po na rin natin yan. Kapag po yung isang trabaho sa amin ay kaya pong gawin ng mga kasama ko, minsan Opo. hindi na po ako sumasama. Okay. Opo, ibig sabihin po, kaya na nila yan, trabaho na nila yan. Opo. Yan. So, kapag naman hindi pa rin nila napag-aaralan o may mga skills na nasa akin lang, yan po yung mga pinupuntahan po natin. Kumbaga, talagang kailangan po ako doon. And of course, halimbawa, may mga guesting, biglaan, Yes mga po. ganito, Opo. promotion, or may mga ocular po tayong pupuntahan. May mga Opo. tulad nga po ng sabi ko, kailangan yung pagkatiwalaan yung ka-team nyo. Kailangan Tama. matutunan nila Tama. yung mga trabaho na ito. And kung gumaling man sila, iwanan kayo sa future, okay lang yan. Ayan. Kasi ano din yan isa po kayo sa naging stepping stone ng isang tao para maging successful also. And of course, kapag nakakatulong tayo sa ibang tao, may balik din naman yun sa atin. Tama. Tama. But of course, sa priority, kung ano yung para sa akin po kasi may oras po akong inilalaan para sa lahat ng bagay. Opo. Gabi pa lang po iniisip na po natin. Medyo umiinit na rin po ang ulo ko kapag bigla may sumigit na schedule, kapag ano. Pero ako naaayos naman po natin. Siguro based na lang din po sa experience Yes nyo. po. Oo. And of course, wag po tayo magpapanik. Kailangan po talagang relax lang po tayo para maayos natin yung schedule natin. Opo, wag mainit ulo, di po ba? Kasi nadadaan naman sa mabuting usapan. Tama po ba, Sir Nero? Opo, ibig sabihin naman po, wag naman po tayong magpanik. Yan, Kumbaga wag ganon. magpanik. Kasi pag nagpapanik tayo, hindi rin tayo makakaisip ng solusyon sa task natin, paano Opo. mapapadali yung trabaho, Opo. sino yung mga kailangan mong itap na tao para Opo. mapadali ang work na yan, Opo. workload. Pero of course, kapag mayroon kang mga kasamang katulad natin na magagaling, La Opo. Visual Corporation, La Visual Servicio Team, Corporation. Hello, Ma'am Lalaine. Thank you for watching. wala ka nang kailangan ipag-alala. Yes, okay. In the interest of time, Sir Nero, nasa iyong pagkakataon, your parting words. Go. Maraming salamat po ulit sa Net25 Radyo Aguila, Tita Bel Sorara, sa inyong oras para ma-promote ko po ang darating na programa natin ng Awards Night ng Sovereign Seal of Business Triumph and Remarkable Achievers sa Wednesday, August 28 na po yan sa Dusit Tani, Manila. Yan, magsisimula ang programa ng alas 7 ng gabi. Abangan nyo yung mga online streaming natin at i-check nyo po ang La Visual Corporation Facebook page para sa mas marami pang impormasyon. At gusto ko lamang pong kayong i-congratulate din, Tita Bel, dahil kayo po ay nasa billboards natin. Kung nakikita nyo po sa EDSA and sa ating mga LED boxes sa mga mall sa Ayala, nandun na po yung mga billboard natin about the events. And may mga solo picture kayo doon. Wow, thank you so much po, Sir Nero. Maraming salamat po sa inyo sa always na pagkilala, sa recognition na binibigay niyo po sa aming himpilan, sa mga talent po ng Net25 Radyo Aguila. Maraming salamat po sa inyo, Sir Nero, La Visual Corporation, Ma'am Lalaine. May nais ka pang batiin before we end, Sir Nero? Gusto ko lang pong batiin at i-congratulate si SK Kagawad
John Steve Nabal, may bago siyang motor eh. So, Sakay kayo congratulate dyan. ko lang. Oo, baka, hindi ko alam kung saan kinuha yung budget. Sige. Pero yun, at least, may bago siyang motor. Okay, Sir Nero Marcelo, President Online Channel, at siya rin po ang chairman ng award giving body na tinawag po na Sovereign Seal of Business Triumphs and Remarkable Achievers na gaganapin this coming August 28, araw po yan ng Miyerkules. Muli, thank you so much, Sir Nero. At magbabalik pa po ang programang Kapitbahay sa